Hi, hello everyone. Good afternoon. Our topic for tonight is from the book of Proverbs, chapter 2, verse 6 to 8. For the Lord gives wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity, guarding the, the paths and of justice and watching over the way of His saints. So, ang salita ng Diyos ay bukal ng karunungan or fountain of wisdom. Kaya kung gusto mong magkaroon ng karunungan, hingin natin ito sa ating Panginoon. Kasi kinakailangan natin yun. Yung pagdedesisyon, nagdedesisyon tayo sa lahat ng bagay. At yun ay kailangan magkaroon tayo ng wise decision. So, ang decision making dapat ay hindi tayo yung naililigaw or tama yung decision natin. So, ang karunungan ay nagmumula sa Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Santiago, kung meron man sa atin ang kulang sa karunungan, humingi sa ating Diyos at bibigyan niya tayo. For the Lord gives His wisdom. At yung decision natin ay hindi mo maiiwasan. Kung meron mang isang bagay na hindi mo maiiwasan, at yun ay ang decision. Yung kapag ka sinabi mo sa sarili mo na hindi ka decision pa rin yun. Hindi mo maiiwasan. Walang taong hindi kayang umiwas sa desisyon. Kaya lang kung ang decision ba natin ay wise or are we gonna do stupid decision or para hindi pariwara o maging landas ang ating patutunguhan, kailangan natin ang wisdom of God. At yung salita ng Diyos ay bukal ng karunungan. Kasi lahat ng pinagdidesisyonan natin ay kailangan maayos. So, God's Word is a fountain of life. At ang Diyos ay hindi nagsasalita. Pero, naririnig natin. At, kasi kasi ang Panginoon ay hindi man na magsalita literal lang. Pero sa spiritual natin, sa bubog, sa bibig ng Diyos nagmumula ang kaunawaan at yung salita ng Diyos ay isinulat para mapadali sa atin. Nakasulat na lang at kailangan na lang natin unawain at basahin. Kaya yun ay ang Biblia. So, kung nakikita mo na ang karunungan ay kung ang salita ng Diyos ay pinamumuhay natin, namumuhay tayo ng may tapat at integridad, at namumuhay tayo sa karunungan ng Diyos, God is always with you. At siya'y kalasag sa lahat ng mga lumalakad na may katapatan. So, ang karunungan ng Diyos ay para itong kalasag. Walang sino bang makakahadlang o makakagawa ng anumang ikakapahamak mo kapag na kay Kristo Jesus tayo. At kapag ka may integridad, yung merong kang mali, parang katulad ng barko na hanggat may integridad yan buo. Kapag ka ang integrity kasi ay ibig sabihin yun buo.
kapag ang isang bangka ay may butas kahit maliit, lulubog yan. Kaya, kahit anong gawin natin, katulad ng si David, Haring David, ay walang nakakatalo sa kanya kasi buo siya ng integridad. Yung Diyos ang kanyang kalasag at the moment na nawala siya ng integridad nung kunin niya si Bathsheba at ipapatay niya ang asawa dahil sa kagustuhan niya. Kasi kapag sinusuwag natin ang Panginoon, Diyos mismo ang paparusa sa atin. So, God watch the steps of anything. Kaya upang mabantayan niya ang lahat ng kanyang, siyang nagmamasid. Dahil may protection tayo kapag pinoprotektahan niya tayo, iniingatan, para tayo mga bata sa Diyos na yung tatawid sa probinsya at kahit yung anak natin ay hindi natin, kung halimbawa sa kalsada, hindi natin pinapahatid, hindi natin hinahayaang hindi ihatid yan. So, magpaaruga tayo sa Diyos kasi para maingatan ang daan ng kanyang mga banal, mabantayan. So, sa daan meron mga dumadaan na transportation. So, kailangan nating gabayan ng ating anak. So, katulad ng Panginoon, ginagabayan niya tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng decision sa buhay natin. So, kung ikaw ay anak na humahawak sa ating Ama, pwede kang bumitaw. Pero ang Diyos, siya ang hahawak mismo sa atin. Kasi mas mapagmahal siya buong buo at walang anumang alinlangan ang lahat ng kanyang mga pagpoprotekta sa atin at nag-iingat sa atin. So, yun yung mga katuroan sa talatang ito. So, Proverbs chapter 2 verse 6 to 8. So, yun lamang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless everyone.